Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Para sa Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Minsan po ay maganda yung bang every Sunday po ay excited tayo kasi po sa lugar na ito pwede tayong humiyaw. Ano kaya mong paghiyaw sa sarili mo? Humiyaw ka nga. Hallelujah. Bisa mayroong umihiyaw, parang walang sound, ano? Nakakayo na walang sound, ano? Sabi, hallelujah. Parang walang sound, di ba? Pero alam nyo, napakaganda po nung maging malaya po tayo. Kahapon, nung Biyernes po ay may gawain po sa MTCF. Sabi nga ni Pastor Eva, siya po yung nagano sa amin ng Lord Supper. So, mahaba yung mag-mensahe muna siya ng mahaba. Kasi nga po, totoo lang yun eh. Di ba? Sabihin, kapatid, kamusta ka na? Eh, siyempre, nakangiti yan. Okay lang. Pero nakangiti, pero ang daming problema. Hindi naman talaga alam kung anong, ang dahil talagang dala-dala. Mayroong mga tanong. Pero kaugalian natin yan, pag binati ka, kamusta ka na sis? Kamusta ka na brad? Okay lang. Kahit hindi okay. Actually, ay ganun din po sa mga pastor kasi mostly in-address po yun ni Pastora Eva bago mag-Lord Supper ay kamusta yung mga pastor. Kami mga pastor, siyempre nakikita kami, masaya kami kasi nakikita kami. Nagkakaroon pa ng unwind, di ba? Yung makita-kita lang po kami na bihira makita mga pastor sa Malolos ay naging masaya kami. Yun po ay isang lugar o isang pagkakataon na para ma-rest. Maganda po yung nare-rest tayo. Kaya kung pupunta kayo dito, sana nare-rest kayo. Magkaroon tayo ng rest para sa Panginoon. Kaya lang, medyo mainit. Mainit po ba sa gabi dito? Dito ba? Mainit pa? Okay, magalala. Konting pray na lang. Meron na tayo. Okay? Sa biyaya ng Panginoon, lahat naman ng bagay alam ng Diyos. At hindi po yan isang pangarap. Hindi po yan sa pagmamayabang. Kasi po ang Diyos natin ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Minsan nga po ay marami pong mga sasalibutan, lahat ay ginagawa. Sa birthday lang, di ba? May mga backdrop, di ba? Lahat ginagawa, di ba? May mga karaoke pa, di ba? Lahat halos binubuhos lahat ang makakaya, ano po, para sa panandaliang aliw. Pero alam nyo, napakasarap po na ang kaligayahan po natin, yung pong kung natandaan po niyo yung mga pinag-aralan natin, yung kapayapaan na sa atin, yung kagalakan na sa atin, nananatili. Mananatili lang po yun kung tayo po ay nagiging tapat sa sarili natin. Hindi po tayo nagtatago. Minsan yung ating motibo sa paglilingkod sa Panginoon, yung ating pagsamba, walang string attached na yung merong ibang kaisipan, merong ibang damdamin, kundi isa lang damdamin natin, papurihan ng Diyos na buhay. Alam po ba niya, pag yan ang ginawa natin, hindi lang po tayo magiging masaya. Kasi po, kikilos ang banal na Espiritu. At pag kumilos ang banal na Espiritu, marami po ang maliligtas. Ayon sa kasaysayan ng Bible, ang unang iglesia ay nagsasama-samang masaya, ang kalooban, malinis, ang kalooban, nagtutulungan, nananalangin, at nananangan sa katuruan ng mga apostol, araw-araw, idinadagdag sa kanila ang naliligtas. Ay mga kapatid, ay matuwa po tayo, hindi po dahil sa nakita-kita lang tayo, kundi napakarami pong opportunity. Ayan. Sabihin natin, opportunity. Ayan po, ay yung pagkakataon, ayan, na binibigay ang Diyos. So, ang ating teksto ngayon, makita natin sa 2 Pedro. Buksan po natin ang ating mga Bible. So, 2 Pedro, chapter 3, ayan. So, ito po ay binigay sa akin na idea nung Lunes pa lang, pero alam ko ay hindi naman ako ang magdadala nito ngayon. Pero niloob ng Diyos na ito ay madala ngayon. 2 Pedro, o masabi po sa inyo, maparinig sa inyo. 2 Pedro chapter 3. Ayan. 2 Pedro chapter 3 verse 8 to 9. Ayan, simulan natin sa 8 para maganda po. So kinuha ko na po yung 8 to 9.
Okay. Kung nariyan na po kayo, sabayan po niyo ako. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sa verse, agad doon na lang po. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. So, ito po ibinigyan natin ng pamagat na God gives you an opportunity. So, nagbibigay po ang Diyos ng pagkakataon sa iyo. Kung ikaw po ang tatanungin, kung minsan mayroon po tayong ginagawa pang mga Bible study, yung mga icebreaker, maraming mga tanong. Siguro kung ikaw itatanungin ngayon, ang dami mong pangarap, di ba? Lalo yung mga baguhan. So, yung iba nangangarap, yung binata, yung iba nangangarap na kasi ang buhay ay mahirap, na mayroong kakulangan, kaya sabi niya, balang araw gusto ko matulungan ko ang aking mga magulang. So, maganda, di ba? Gusto ko ang mga magulang ko, pagtanda nila ay mabigyan ko sila ng magandang buhay. Di ba? Ayan, mabait na kabataan. Ganun po ang kanilang naisip. Iba po ay kung siya mag-aasawa, gusto niya ang kanyang maging pamilya ay maging maayos. Di ba? Iba naman, gusto niya ay pagpalain siya at makatulong sa marami, sa iba't ibang kaparaanan. Kaya kahapon, yung isa pong pamangkin ko ay tinawagan ako sa mga ninong, tito, sabi niya, nariyang, pwede bang pa-bless namin yung sasakyan namin sa iyo? Sabi ko, oo, ang alam ko may kotse sila eh. Tapos pala ay bumili sila ng bago, na sinuwap, pwede pala yung swap, tapos bumili ng bago. Pero lumaki. At yun nga po ang sinabi ko sa kanila, alam nyo, sabi ko sa pamangking ko at saka sa asawa niya, huwag kayong maging mayabang. Manatili kayong mababa, matulungin sa kapwa, kasi yan ay biyaya lang ng Diyos sa atin. Lahat pwedeng magkaroon, pwedeng maabot. Kaya yun po ang lagi ko sinasabi sa aking mga pamangkin, kahit na nung una pa man, nagkakaroon sila ng mga business o minsan sabi nila, i-bless mo, Pastor, Tito, yung business namin. Lagi ko sinasabi, huwag kayong maging mayabang. Ayaw namin ng mayabang sa pamilya. Pero hindi po makokontrol yun ng salita. Kasi sa totoo lang, ayaw ng Diyos ng mataas. Ayaw na nagmamataas. Ayaw natin pero hindi bayaan natin ang tao magtaas sa iyo. Bayaan nyo na purihin ka ng tao. Bayaan mo na ang Diyos na magpuri sa iyo. Maganda po yan. Alam niyo kung bakit? Kasi po hindi po natin makikita yung opportunity bibigay ng Diyos sa atin. Hindi tayo matututok kapag tayo ay nakatutok sa ating sarili. Hindi tayo matututok doon sa ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Iyan po ang susi. Kaya kung minsan pagka tayo po ay maraming iniisip, tingnan po nyo. Pagdating sa gawain, minsan nakakalimutan yung gawain ng Panginoon. Nakatutok ko kasi sa gawain mo para sa iyo. Na hindi ko man sinasabing hindi masama. Kasi po tayo po ay binibigyan ng pagkakataon. Kaya lang po, kung titingnan mo ang Bible, hindi po maramot ang Diyos. Kasi sabi nga sa umpisa pa lang, bigyan tayo ng 6 na araw para magtrabaho. Para sa iyo. 24 hours, time is 6. Tapos yung linggo nga, hindi naman, actually sa Old Testament, yung Sabbath, maghapon po yon. Pero sa atin ngayon, hindi po. Ang araw ng Panginoon ay Sunday. Kaya sabi, mabasa niyo dito, ang araw ng Panginoon ay Sunday. Ito po ang panahon ng pagditipon ng mga manampalataya ng unang panahon. Kasi hindi sila pwede mag-Sabbath na ang ipupurihin nila si Jesus Christ. Bawal po sa kanila yon, sa kautusan. Dahil ang Sabbath ay para sa Diyos, sa Israel. Ibinigay lang yun sa kautusan ng Israel. Kaya pag sinamba nila, sila ay sumamba ng Sabado, sinabay nila sa Sabat, magkakalaban-laban ang Israel. Nakuha po nyo, kaya po yung Sunday, kasi Sunday po, yung po doon talaga, doon ang Sunday, ng umagang-umaga doon nabuhay si Jesus Christ. Kaya nga po doon na, isa pa yon sa proof ng Bible. Kaya ang araw ng linggo ay araw ng Panginoon. Pero paano nangyari sa Saudi Arabia? Ang kanilang pagsamba ay Biyernes. So walang problema po doon. Kasi po,
Yun po talaga ang batas doon di ba? Friday ang kanilang, so hindi naman pag Friday, at least may malaya naman, may mga gawain naman sa Saudi Arabia, sa Middle East, ang ginagawa nila ay sumasamba sila sa Diyos, sa Panginoon, tuwing Friday. Wala namang masama doon, kasi nga po ay sakop ka na isang gobyerno. Hindi ka pwedeng sabihin mo Sunday, may pasok ng Sunday doon. Meron ba? Sunday, Okay. Kaya napakahalaga po yung ngayon, alam na natin ang maraming bagay, pero sa panahon po ngayon, nasaan ka na kaya? Nasaan ka na kaya? Saan ka nakatutok? Saan ka nakarating? Ano ba ang kaharap mo na ngayon o saan ka busy? So maraming bagay siguro na sabihin natin na busy-busy ko ngayon, Pastor. Kaya nga minsan po ay namimiss po natin yung maraming bagay. Pagdating po sa gawaing spiritual, napakahalaga po yung marami tayong naririnig, marami tayong nababasa, marami tayong natututuhan. Kasi po, doon po tayo titibay. At yung pong, yung pagkakataon po na mapaglingkod sa Diyos, magiging masaya ka. Bakit? Kasi po, pag ikaw ay malapit sa Diyos, lahat ng gagawin mo, malalaman mo na iging kalooban ng Diyos. Di ba? Pag malapit sa iyo ang Panginoon, sasabihan ka niya, anak, puntahan mo yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, may problema yan. Di ba? Huntahin mo. Ay, pangaba naguhuntahan kayo, mamaya-maya, best, meron akong problema. Di ba? Hindi mo alam, lilit ka ng Panginoon. Kaya nga po, yun po ang problema. Pero ngayon, maraming tao po ang busy-busy, pero hindi po nila nadidinig. O maaring nadidinig at alam nila, sinasabi, na-analyze ng mga scientists, ng mga nag-aaral tungkol sa panahon, di ba? Na ang time natin ngayon ay yung kilalang-kilala ngayon, di ba? Climate change, di ba? Alam natin yan. Ganito. Pero sinasabi ng mga eksperto, magiging worse. Magiging mga panganib, magiging mapanganib ang mga huling panahon. Sapat yung bagyo ngayon, hindi ba sa bagyo? Mega bagyo. Di ba? Pero wala tayong, kumisan nonsense sa atin na lumubog ang India, lumubog ang China, lumubog ang Bangladesh, lumubog ang Switzerland, ang mayamang bansa, ang Italy, ang France, di ba? Sa Amerika, dito lang sa atin, sa Mindanao, katatapos na ng bagyo, yung hindi binabaha ay binaha na ngayon. Dati ang baha ay agang bewang lang, ngayon agang leeg na. Kasi marami na pong lugar, lalo po sa Bulacan, lumulubog at hindi na talaga natitirahan. Merong pong baryo dito po at malaki pong porsyento na ng Kalumpit, Bulacan, ang hindi na, kukunti na po ang tao doon kasi po lagi nakababad sa tubig. Mula po nung pumutok po ang Mount Pinatubo, ayan po. At ngayon po, pag umaaraw na, tapos na ang bagyo, ito pong Pombong, Hagunoy at gawin ng Kalumpit, lumulubog at merong tubig. Bakit po? Paano pa nag-high tide? Kasi bumababa ang tubig mula sa itaas. Minsan hindi natin naisip yon. Ang naisip natin, wala pa akong bahay, wala pa akong kotse. Mga kapatid, enjoy po natin ano man yung mga bagay na pinagkaloob sa atin. Hindi ko po sinasabi wag tayo magnasa. Ako gusto ko nga lahat kayo magkotse, kaya lang problema natin, wala tayong parking dito. Problema natin, kaya lang hanggang highway yan, pwede. Mag-park tayo hanggang doon sa crossing. Ang problema, pag lahat kayo may kotse, sana mag-carpool na lang, carpool. Alam mo yung carpool? Yung isang sasakyan, pupunuin na lang para, di ba? Sabay-sabay na lang. Ako, daanan na lang niyo ako. Huwag niyo ako sasagasaan. Daanan lang niyo ako. Sakay niyo ako sa kotse niyo. Amen? So, hindi ko kayo tinuturuan na magkaroon ng false hope. Hindi ko po sinasabihin kayo ay yayaman. Ang sabi ko lang, pangarap ko, panalahin ko sa inyo lahat. Pero hindi ko po sinasabi, pag nasa Panginoon ko na, hindi ka na maghihirap, wala na problema. So, bahagi po yan ng buhay. Pero yung pagpapala, yung pagyaman, opportunity yan. Pero tandaan nyo, lahat ng bagay dito sa mundo ay pansandali lamang. Doon po sa ating teksto, ang sabi nga, God gives you an opportunity. Una, dahil the Lord is coming soon. Trust in Him.
Marami naniniwala, darating ang Panginoon. Pero ngayon, minsan nakatutok po tayo, hindi lang minsan, talagang palagi, nakatutok doon sa pangangailangan. Siyempre, pastor, kailangan mong trabaho para bigas. Hindi naman po kung minsan doon lang eh. Minsan yung pangangailangan na, kasi bakit sila nakapunta ng Boracay, dapat mapunta rin kami dyan, di ba? Minsan ganun, dapat sila ganito, dapat ganun rin ako. Minsan nagkakaroon yung competition, hindi po mawala yon sa buhay ng tao. Parang laging merong unahan. Pero hindi po. Hindi po ganyan ang talaga ang buhay. Lamang iyan ang lakaran kasi po iyan ang kahinaan nating mga tao. Pero sabi nga, the Lord is coming soon, trust in Him. Pag sinabing darating na ang Panginoon, darating ang Panginoon, kaya nga, magtiwala tayo sa Kanya. Paano ang pagdating ng Panginoon? Akala niya, pagdating ng Panginoon, makikisama siya sa atin, makikikain sa ating bahay, makikipamahinga, sasamahan tayo sa Boracay. Hindi po. Pag sinabing darating na ang Panginoon, paghuhukom na po yun. At ang lahat ng bagay na narito sa mundong ito ay maiiwanan mo. Kaya nga po, enjoy lang natin. Kung ano yung bigay sa iyo ng Panginoon, hindi ko sinasabing layuan mo. At hindi ka na magnasa sa mundong ito. Habang nabubuhay tayo dito, hindi natin maiwasan na kailangan natin ang nasa mundong ito para tayo ay, lumakas, maging maligaya bilang tao. Hindi yan nialis ng Diyos. Kaya lang ang tunay na kaligayahan, makukuha mo, kapayapaan, kagalakan, kung kasama mo si Jesus Christ. Amen? Sa dami na nakita ko na naging mayaman, kaya nga yung sabi ko sa pamangkin ko, dito sa baryo namin ng Tabang, marami ang mayaman. Pero saan napunta? Sa paghihirap. Kaya hindi sapat ang kayamanan para mabago ang buhay. Bakit po? Mayaman sila eh, walang kasiyahan. Siyempre, beer house, tapos hanggang sa drugs. Di ba? Yan pa, hindi nasiyahan eh. Hindi lang nagda-drugs eh, naging puser pa. Ngayon po, laganap na naman ang nakawan. O holdapan. Bakit po? Malapit na naman ang Pasko. Ganyan po nasa isip ng tao, tsaka isa pa yung naghihirap, marami naghihirap ngayon. Ay mga kapatid, ito po ay sana yung opportunity binibigay sa atin, hindi lang po yung pong pagparito ng ating Panginoon, ay pang sarili lang isipin natin. Okay? Sana po maintindihan natin ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Alam ko may sinasabi ang Diyos sa iyo. Totoo ang kanyang salita. Totoo ang kanyang salita. Sa verse 9 na ating teksto, ang sabi po doon, okay, Ikalawang Pedro chapter 3, verse 9. Ang sabi doon ay, okay, 8 and 9a. Sabi dito, mga minamahal, huwag niyong kakalimutan na ang Panginoon, sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Parang napakahirap unawain Pero kung titingnan po natin, maraming nagpapalagay na pwedeng gawin ng Diyos yung mangyayari sa loob ng 1,000 taon, mangyayari sa isang araw. Tama? At pwedeng mangyayari sa isang araw na inaasahan natin, pwedeng mangyayari sa loob ng 1,000 taon. Napakatagal. Kaya kung minsan naiinip tayo. Kaya maraming ngayon, maaaring yung pagdating ng Panginoon, sinabi nga, ngayon na, malapit na. Malapit na. Bakit? Sabi nga nung sinishare ko minsan, isang tatay yon na medyo may edad na, ako, nung binata pa ako, sabi ng nagngangaral sa inyo, kagaya ninyo, darating na ang Panginoon. Ngayon, may apo na ako, wala pa rin ang Panginoon. Tama yung sinabi ng Bible. Marami yung gre-reklamo. Hindi nakatutok doon sa katotohanan na gagawin ng Panginoon, kundi nakatutok doon sa gusto niyang mangyari. Ang Diyos po hindi pwedeng sumunod sa atin. Ang tao ang dapat sumunod sa Diyos. Tandaan po natin. Napakahalaga po yan. Kasi po, hindi tayo magiging masaya sa buhay na ito. Yung mga bagay sa mundo ito, pang manadalian lamang na kasiyahan na ibibigay. Pamaya punta tayo sa ideal, kain tayo, eat all you can. Magiging masaya ka dahil dahil pagkain doon, di ba? Okay, punta tayo sa Jollibee, punta tayo sa mall, masasayahan tayo. Pero pag uwi natin, may init sa atin. Doon, may aircon, di ba? Kaya kung minsan, sabi nga, mas maganda, sana nasa loob lagi ng mall kasi wala pa kaming aircon Para malamig, di ba? Lakad ka na lakad doon, di ka pinagpapawisan di ba? Sa bahay, konting kibot lang, pawis ka na, no? At least,
At dahil pang problema. Di ba? Kaya lang, problema mo, pagpunta mo sa labas, kailang may pera ka. Problema pa rin yan. Kaya kumisan, kaya nga wala ang kasiyahan eh. Ang tao walang kasiyahan. Habang ang tao, sabi nga ng kawikaan o ng kamangaral, ang tao ay walang kasiyahan. So kung may kasiyahan ng tao, alam nyo, masaya tayong lahat. At saka walang maghihirap. Di ba? Oh, ikaw, wala kang kotse. Sige, kumuha kang kotse, bahala ko yun, alalayan kita. Di ba? Pagbabayad. Di ba? Hindi. Yung iba, may aeroplano na, gusto pa magkaroon ng jet eh. Di ba? Di ba? May cellphone na eh. Di ba? May cellphone na eh. Pag nakita niya yung kanyang kabarkada, naku, bago yung 35,000 yung kanyang cellphone. Yung akin, 20 lang. Tapos ngayon, dumating na 54,000. Ako, 35,000 lang ang cellphone ko. Di ba? Parang, laging merong differences, di ba? Laging merong gusto nating maabot, di ba? Kaya wala tayong kasiyahan eh. Okay? Kaya lang, hindi ko po sinasabi lahat. Pero, sabi nga ng Biblia, masiya na tayo naman yung kinakain tayo. Meron tayong kinakain, dinaramit. So, hindi naman sinabi, ang ibig ba sabihin, kahit mahirap ka, may damit ka lang, okay na, hindi ka na magsisikap. Hindi naman. Hindi naman ganon. Basahin mo mabuti ang Bible. Pagkapalain kita, magagawa ng Diyos, sabi niya, pagkapalain kita sa lahat ng bagay, higit pa sa iyong pangangailangan. Upang may magamit ka, yun lang. Yun ang unawain natin, upang may magamit ka sa pagkakawang gawa, sa pagtulong. Magagawa ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magagawa ng Diyos, maging mayaman ka. Sabihin mo sa katabi mo. Ayan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ayan. Okay. Kaya nga napakahalaga po yun. Kaya nga sabi doon sa verse 9, ang sabi doon, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. So, huwag kayong mag-aalinlangan. Huwag tayong mag-aalinlangan. Darating ang Panginoon, tandaan nyo, darating siya. At ito po, kung nag-ano po kayo sa YouTube, marami pong mga prophet. May prophet po ngayon. Kasi po sa iglesia, naglagay ang Diyos ng propeta, evangelista, apostol, pastoran, guro. So, meron pong prophet po ngayon. Meron po yung gift of prophet. At nagsasabi nga po, malapit na the last day. At ang nangyayari po ngayon, kung para maintindihan nyo mabuti, yung nangyayari sa Israel. Ang Israel po ay minsan 1,000 missile, 300 missile a day. Isang araw, pinawawala para sila ay burahin sa mundo. Pero ang kamay ng Diyos ay nandoon. Dahil sa simula pa lang sa Old Testament, meron ng pangako ang Diyos sa Israel. Kahit sila ay matigas ang ulo. Dahil ang God ay hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Amen. Palakpakan nga natin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Iyan po ang bigay natin sa ating puso. Nagkamali ako, hindi na yata ako kalapatan, hindi na ako sasamba. Sino may sabi sa iyo? Tapat ang pangako. Dahil tinanggap mo si Jesus Christ, nagkasala ka ngayon. Isa lang ang kailangan mo ngayon. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para magbalik loob sa Kanya. Aminin mo sa Kanya, Lord, nagkasala ako. Huwag mo intindihin ng ibang tao. Hindi ka malilitos ng tao. Walang makagawa sa iyo ang tao. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 13, verse 5, sabi ng Diyos, hindi kita pabayaan, hindi kita iwan. Tapos pagdating sa 6, masasabi natin, walang makagawa sa akin ng tao. Ang Diyos ang tumutulong sa akin, walang makagawa sa akin ng tao. Totoo naman. Kung matulungan ka ng tao, minsan mabigyan ka ng 1 milyon. Di ba? Araw-araw, bibigyan ka ba ng milyon ng tao? Hindi. Pero araw-araw ang pag-ibig, ang walang pag-ibig ng Diyos, bibigay niya sa iyo. Ang pagpapatawad, ang paglingap. Hebrews 13:8. Tingnan po nyo, basahin po nyo. Minsan po, nadinig ko po ang isang pastor, pag binabasa ito, naiyak siya. Alam niyo kung bakit? Kasi pinakikilala ng salita na to, ang Diyos ay hindi nagbabago. Si Jesus Christ ay hindi nagbabago. Hebrews chapter 13, verse 8. Ang sabi po niya ay ganito, kung sino si Jesu Kristo
noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Sa English nga po ay Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen? Kaya mga kapatid, kung pagkakilala mo kay Jesus Christ ay parang limitado yung kanyang kakayanan, hindi po. Kung nandito siya sa lupa, yung may ketong, luminis, yung may sakit, gumaling, yung pong bulag, nakakita, yung bingi, nakarinig, yung pong pilay, nakalakad, yung pong 5,000, 4,000, 3,000, yung mga libo-libo pinakain ng ilang tinapay lamang ang ginamit at ilang pirasong isda. Hello? Lumakad sa ibabaw ng tubig si Jesus Christ. Bumuhay ng mga patay. Kaya nga po mga kapatid, ay napakahalaga po na tandaan natin ang Panginoon natin hindi nagbabago. Kaya lang po, wala na si Jesus Christ ang station nga po ng Panginoon, kaya sinabi niya John 14, kaya nung babasa kayo ng Bible, maintindihan niyo siya, sabi ko, John 14, di ba? Sinasabi niya, kung mananampalataya kayo, verse 12, hanggang 13, di ba? Kung mananalig kayo sa akin, di ba? Magagawa niyo higit pa rito. Amen? Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magtamasa ng kanyang karangalan, ng kanyang pangalan at kapangyarihan. Sabihin nga natin kapangyarihan. Ayan, kapangyarihan laban sa ano? Laban sa kaaway. Ang kaaway po, maraming ginagamit ang kaaway, isa na to. Okay? Pero, Pastor, ba't meron ka? Kasi ginagamit ko. Pwede natin i-redeem yung paggamit dito. I-ayos po natin. Ayusin natin, meron information. Pero kaya kahit pag ako nag-ano nga dito, puro kalaswaan na lumalabas dyan Pero, diba? So, binibigyan ko ng disiplina ang sarili ko. Kasi pag nabigyan ko ng pagkakataon, wala na. Ganyan ang gawain ng dyablo. Naghahantay lang siyang bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Isa lang Pero ang Diyos bibigay din ng pagkakataon. Hindi lang isa. Habang nabubuhay ka, may pagkakataon ka sa Panginoon. Pero ang devil, bibigyan ka ng pagkakataon. Pero pag nasubo ka na sa devil, sa kanyang pagkapala, sa kanyang mga gagamitin, bandang huli sisingilin ka niyan. Huwag ka nang umaten. Sisirain na ang pananampalataya mo, sisirain na ang buhay mo. Ang dami po ngayon na mga compromised Christian. Pinag-usapan nga po kami na isang kaso na pwede palang umaten sa church ay lulong na sa pornography. Lulong na sa sexual immorality. Bakit po? Dahil sa malaya na po ngayon. Nakakatakot nga daw po ang tao ngayon pag hindi nagsasalita at laging hawak kay cellphone. Nakakatakot. Di ba? Kasi marami papasok sa kanyang isip na pwede mangyari. Na pwede parang mangyari. Amen. Hallelujah. Kaya nga po napakalaga yung sinabi po doon sa Matthew 24:35, sabi niya, mawawala ang langit at lupa, pero ang mga salita ko hindi magkakabula. Amen? Kung naniniwala kay Jesus Christ, maniwala ka darating ang Panginoon. Kasi po, darating talaga ang Panginoon. Sabi nga, mawawala ang langit at lupa. Wala nang kwenta yung langit at lupa na yan, pero ang salita ko, tandaan nyo, lahat ng narinig, nakita nyo, nabasa nyo sa Bible, mangyayari. Kaya wag tayo pong mag-assume na, ganito naman ako ginato naman ako Hindi, lubos-lubos ang pagkapala na dating sa iyo. Hindi ko po sinasabi hindi ka pagkapalain ng Diyos. Amen. Hindi naman ganun ng Diyos. Actually, minsan nga, nakakahiya Tayo po ay pinagpapala. Naranasan ko po yan Sa kabila ng mga problema ko, bakit ako pinagpapala mo rin? Di ba? Opo. Kasi noon ay marami akong problema, hindi ko kaya, nahihirapan ako. Pero nakita ko, hindi niya ako pinabayaan. Pinakita pa rin niya sa akin yung walang hanggan niyang pag-ibig, yung kanyang proteksyon, yung provision. Kaya nga, minsan sabi ko, ano pang gagawin ko? Kahit naman maging matigas ka, nakasulat siya sa Bible, kahit ikaw ay hindi tapat, ang Diyos ay tapat pa rin sa Kanya. Pangako, sa Kanyang salita. Amen? Hindi kanya pabayaan na ikaw ay maging taong grasa. Maliban na lang kung piliin mo yon. Amen? Na-depress ka, hindi ka na makaahon. Kasi nga po, ang sarili mo ay pinakulong mo na. So, ang depression po, ang una-una sa Bible po kasi si Job po kasi ay na-depress.
Kaya sabi niya, mamatay na sana ako, sana hindi na ako pinanganak. So, magkaroon siya ng paghinga, pag-open ng kanyang puso sa Panginoon. Kaya kailangan i-bobows out mo, may problema ka. Kaya nga po may part tayo. Kung may problema ka, kailangan mo yung kapatiran. Hindi lang si pastor, kung maaaring babae sa babae, lalaki sa lalaki, para maiwasan po yung problema. Yan po yung batas sa counseling, kung maaari. Babae sa babae, nanay sa nanay, o nanay sa kabataan, pwede po. O kung wala po, then pastor, pwede po. Kaya lang mag-uusap tayo doon sa isang lugar na nakikita ng marami. Para yung kaisipan ng marami na malaswa, kasi po tuso ang kaaway. Minsan, lamay po ng pisang buho ko, tapos yung mga pisang buho ko nandito nagiinuman. Anak ko po ganyan, nag-uuntahan kami, tapos biglang dumating yung mga bote. Sabi ko, distansya na ako. Kasi magkukuha ng litrato, siyempre ipopost yun eh. Pag nakita ng taga-Galilean, ako si Pastor, umiinom na pala. Diba? Hello? Yung magmukha ka lang, bakit? Wala naman akong ginagawa. Kasi nga, opportunity na binibigay sa iyo ng Panginoon para mag-witness, para magamit ka. Kaya lang, una, sarili mo muna ang tingnan mo. Hindi ka magagamit ng Panginoon, hindi mo inaayos ng sarili mo. Kaya, totoo ang salita ng Diyos. Maniwala ka. Sa isip mo, naniniwala ako darating ang Panginoon. Kaya mag-iingat ka eh. Tama? Hindi ka mag-iingat sa buhay mo pag hindi ganun ang isip mo na mayroong kaparusahan, mayroong pagkalayo sa Diyos, mga gantang ngipin natin, o ngipin ng mga taong maiiwanan, mapupunta sa impyerno. Amen? Kaya, pangalawa, God gives an opportunity everyone to repent. So, lahat po, for everyone to repent. Ang lahat po ay binibigyan ng pagkakataon para po tayo po ay makapagsisi, tumalikod sa kasalanan. Hindi po yan magagawa ng patay na tao. Kaya nga po, sabi ng Aklat ng Mga Ngaral, mabuti pa ang mas mainam ang buhay na aso kaysa patay na leon. Pastor, ano ba yung nakasulat po yan sa Mga Ngaral? Pinaliwanag doon, mas mabuti pa ang buhay na tao kasi ang tao kasi pwede magsisi. Inalintulad ng tao sa aso. Bakit sinatulad ng tao sa aso? Kasi sa Samaritana, di ba, sabi nga, ang mga tuta, inanunin niya eh. Kasi may lumapit kay Jesus Christ noon, sabi nga, naparito ako para lang sa sambahayan ng Israel. Pero sabi ng mga Samaritana, ito isang hentil lang, sabi niya ay kahit po yung mga tuta, so inangkin niya na siya aso, di ba? Ay umaasa sa mumog na nahuhulog sa hapag ng kanyang amo. Ayan. Kasi hindi niya dakila at kinikilala talaga sa Bible, una ang Israel. At dahil kay Jesus Christ, nung dumating, nabuksan ngayon ang kaligtasan sa lahat ng tao na inula na galing pa rin sa Old Testament. Kaya nga po, maintindihan po natin na ngayon ay nagbibigay siya ng opportunity para mag-repent. At kung ikaw po ay nag-aalilangan, tulad na sinabi ko kanina, bakit ang dami na, namatay na yung lolo ko, namatay na yung gusto mong mamatay, o yan, di ba? Ala pa rin ang Panginoon. 19 kopong-kopong, 1980, 1990, nadinig ko na yan, 1970, nadinig ko na yan, pero ngayon 2024, bakit hindi pa nangyayari? Balikan mo ang Bible. Kasi ang isang araw sa Diyos, 1,000, di ba? 1,000 araw. 1,000 taon ba o 1,000 araw? Okay? 1,000. Di ba? Okay, kaya nga po napakahalaga po yun, di ba? Ilagay po natin ang ating kaisipan na hindi natin maaarok ang kaisipan ng Diyos. Kasi pagka sinabi mong alam mo lahat, ay hindi mo pa alam. Kaya kahit kami mga pastor, yung mga matatandang pastor, kami umaasa pa rin sa ituturo ng Panginoon kung ano yung sasabi ngayon. Kaya wag po niyo ipalagay na inyong sarili, marami na kayong alam. Kundi pagkos, narito po tayo, nagliliwanagan tayo, maging totoo po tayo, kaya nga po ako'y ginagamit lang. Pero sasabihin ko sa inyo, yung mga bagay na mangyayari ay marami pa rin hindi ako alam.
Pero, ito po masasabi ko sa inyo, dumalangin tayo. At bilang tigapagturo, ito nga po sabi ko sa inyo, Lunes pala binigyan na sa akin itong bagay na ito. Pero hindi po ako naka-schedule para magmensahe ngayon. Ngayon pala, ibibigay din pala niya. Binigay na sa akin yan, Lunes pa lang. Kasi ganito po ang ginagawa ko, kapag ako tumatayo, Lord, tatanong ko agad, Lord, ano mo ang sasunod mo? Ano ang gusto mong pahayag sa mga tao? Kasi marami namang pwedeng ituro sa Biblia. Anong pangangailangan ng tao ngayon para magamit niya? At anong gusto ng Diyos ay parinig sa tao? Iyan po ay madadama ng lahat ng malapit sa Diyos, hindi lang pastor. Kaya kung ito po, mensahe ito ay tatanggapin mo ng bukas sa puso. Ibig sabihin, hinanda ka ng Diyos. Pero kung nagre-resist ka, hindi mo daw, ang hirap naman ng pastor, dalian mo na lang yan. Nainip na, hindi siya nakapokus. Mga kapatid, mag-repent ka. Babala ito sa atin ng Diyos. Kung hindi mo naintindihan ang nangyayari ngayon, sinasabi ng mga tao na nag-aaral, ganito mangyayari sa huling panahon, climate change, lulubog na, maraming malaking bagyo, maraming mga wars na mangyayari sa mundo. Maniwala, kung yun ay hindi mo pinaniwalaan, okay lang. Pero maniwala ka sa Bible, nakasulat sa Biblia. Kahit yung digmaan, kahit yung kahirapan darating, maniwala ka sa salita ng Diyos. Handaan po natin. Ihanda natin sarili. Paano ngayon ko ipahintulot ng Diyos na magkaroon ng World War III? Alam po ba nyo, World War III, sino po sa inyo yung nakarinig ng mga kwento ng mga lolo-lolo nyo? Alam niyo yung lolo ko? Sabi mo pa, mahusay ang lolo ko. Hindi tayo pahusayan ng lolo. Okay. Alam niyo yung lolo ko? Kinakain nila, alam niyo yung sakwa ng saging sa saba? Yung loob noon, di ba, alisin balat. Tapos yung puti-puti ng kinagayat nila yon. Yun po yung sinasayin natin. Yun ang kinakain nila. Nung panahon ng hapon. Amen. Tapos nagtatago sila sa yungib, sa gilid ng mga sapa. Ang lolo ko, lagi ganun Pag nakita, Ray, alam mo, walang tigil yun, paulit-ulit yun makwento yung lolo ko Kaya, alam mo, ganito. Panahon ng hapon, yung nanay ko, kasi babae yung nanay ko, siyempre babae yung nanay ko. So ang nanay ko, yung nanay ko lalagyan daw ng yung uling, para laging marumi yung mukha. Kasi daw pag nakita ng hapon, yung babae, kung kinukuha, nire-rape. Hello? Sana wag nang mangyari sa atin yan. At wag nang mangyari sa ibang bansa. Hindi ko sinasabi mong, kaya lang nangyayari. Nakasulat Wala tayong magagawa, di ba? Paano kayo pahintulot? Hindi man tayo girahin. Pag nagkagera sa buong mundo, anong mangyayari? Saan tayo kukuha? Saan tayo bibili ng trigo? Saan tayo bibili ng harina? Saan tayo bibili ng ng mga kailangan natin? O ngayon, sino nagtatanim ng takamote? Wala na. Sino nagtatanim sa inyo ng ng malunggay? Wala na. Alam mo yung malunggay? Kung minsan tatanong malunggay. Hindi makapagtanim ng malunggay. Masustansya yan. Ina-export yan. Pinakakitaan yan ng mga foreigner ngayon. Sa herbal. Pero mga Pilipino, di ba? Kaya mga kapatid, bilang Kristiyano, maging holistic po. Kasi ang paghahanda sinasabi ng Lord, hindi lang po spiritual. Pero una, spiritual. Pangalawa, habang naghihintay tayo, tagang mahirap. Marami maghihirap. Ngayon, kung ikaw may tanim, di ba? O may kapitbahay ka, di man ng paltaya, wala makain, ito. Di ba? Pinagpapala ako ng Panginoon, may tinanim ako. Di ba? Naitanim mo ngayon. Baka may pagkakataon po siya makakakilala sa Panginoon dahil sa bigay mo. Tama? Noong una, hindi ka paniwalaan dahil ngayon, nagkaroon ng problema, tinulungan mo siya. So, bahagi yun ng pagtatanim. Yan ang sinasabi ko po at tinuturo ko sa Matimbo. Buhayin na yun, malaging masaya ang church. Huwag na natin hanapin kung sino ang mali, kung sino ang tama, ang mahalaga, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi ang daming mapapahamak. God gives an opportunity to everyone to repent. Kung tayo nagkukulang, humingi tayo ng tawad. Kung nakatutok tayo sa sarili, humingi tayo ng tawad. Hindi ko sinasabi, huwag ka na maglingkod sa sarili mo, huwag ka na magtrabaho, huwag ka na magnasa ng ganito, ganon. Hindi. Mas maganda pa, pag igigihin mo pa yan. Dahil doon sa trabaho mo, may mga kaluluwa din doon. Tama? Sa office nyo, may mga kaluluwa dyan.
Amen? Pag ikaw nagko-commute, may makakasabay kang kaluluwa. O, tao, hindi lang kaluluwa. Baka na matadyakan mo, kaluluwa lang yan. Amen? Kung kayo nag-aaral, ang dami. Kaya nga kaya nung Biyernes, pinagano nga doon, pinatayo yung kabataan. Ang daming kabataan. Marcelo, ang dami. Ngayon, meron pong samahan ngayon. Parang nakalimutan ko po yung tawag doon, na pwede nang pumasok ngayon ang mga born again sa campus ministry. Kasi meron pong samahan ngayon ng MMC. Hello? Nagsishare sila. Anong ginagawa nila? Nagsishare sila ng ano? Tumutulong. Paglilinis sa mga estudyante. Yung mga walang, tinutulungan nila yung walang kulang sa pag-tuition fee. Tapos nagsishare ng God, ng Word of God. Hindi yung Word of God kagad. Hello? Alam niyo, napakadali po na ang tao ay paniwalaan ka. Lalo na kung sa gospel. Ipakita mo kung paano tumalab sa iyo, namumuhay sa iyo ang mabuting balita ng Diyos. May bago kang buhay, may bago kang pag-asa, meron kang pag-ibig sa kapwa, may pagtulong ka. Pag sinabi mong John 3:16, naniniwala ako sa iyo, brad, sister, kasi kitang-kita ko sa buhay mo yung sinasabi mo. Hello? Kaya nga po, mag-repent po tayo. Mahaba pa. Ngayon po, mahaba pa ang tagulan. First time tayo nagkaroon ng baha na ganito, biglaan na naman. First time itong 2024. Malahaba pa naman. Hanggang December nga, umuulan pa o bumabagyo. Kaya mga kapatid, wag po natin baliwalain nung naririnig natin. Malaki maagawa natin kung ikaw ay lalapit sa Panginoon. Yung binibigay na opportunity ng God, i-grab natin. Bakit? May pagagawa sa iyo ang Diyos. Para sa pamilya mo, para pagpalain ng pamilya mo, para yung angkan mo, para yung pangangailangan mo, maging maluwag kayo. Sa pag sinabi ng Bible, ang naging tapat sa akin, hindi niya pagkukulangin. Amen? At kasi sayang si Lot, na pamangkin ni Abraham, pinagpala, dahil kasama siya ni Abraham, na pinangakuan ng Diyos. Maraming sambahayan pinagpala sa Old Testament dahil naglingkod lang sa Diyos. Yung kabanantipan na pinuntahan yung tahanan ni Obed, nung napunta sa kanila yung kabanantipan, pinagpala ang kanyang sambahayan. Yumaman sila. Dahil ang tinanggap nila yung simbolo ng presensya ng Diyos, yung covenant, yung kabanantipan. Yan po. Na nilagyan ng 2 tapis sa bato. Di ba? Ngayon hindi eh. Hindi na yung tapis sa bato eh. Mismo yung Espiritu ng Diyos, nananangan na sa atin lahat. Pero bakit iba-iba tayo? Hello? Sabi mo sa katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Bakit tayo iba-iba? Siyempre, iba-iba nanay natin, di ba? Tatay natin. Pero spiritual, sabi nga, isa lang tayo eh. Pero bakit? Merong nagre-resist. Di dapat ganito, wala tayong pera, hindi natin kaya ito. Bakit ganon? Ba't iba-iba paniniwala natin? Di ba? Siguro nga, kaya nga po meron ganito eh. Kung walang ganitong Bible study o walang pagtuturo, wala tayong matutuhan. Kanya-kanya tayong, di ba? Okay? Kaya napakalaga po yun sa pamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Okay? Kaya napakalaga po, balik po natin, Matthew 24:14. Sabi nga po, kaya nga po napakalaga yung ay ipangangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa upang makilala. Ano po? At pagkatapos ay, ang wakas. Maniwala tayo darating ang Panginoon. At sa pagdarating ng Panginoon, isa sa patandaan na sinasabi, yung Matthew 24, verse 14. Ang napakahalaga po yun. Balikan natin sa basahin natin, mga kapatid. Verse 14, ang sabi doon, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita, ito, tungkol sa kaharian ng Diyos, upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Kaya kung kayo nagpupunta sa YouTube, mapapanood po niyo yung mga prophet. Sabi nga, meron doon na babae, Japanese, na Christian, na nakabase siya sa Manila. Binigyan siya ng vision sa Manila. Nakabase siya sa Amerika.
binigyan ng vision o pangitain, panaginip na magkakaroon ng revival sa Japan. Dahil ang Japan ay busy mga tao dyan. At ang tansya ng ang figure dyan, yung bilang po ng mga mananampalataya dyan, sabi nga 1% lang. At iba-iba pa, marami pa dyan kasi busy ang mga Japanese people sa trabaho. Pero ngayon, siyempre ngayon, marami na born again kasi unang-una, dinala yung mga Pilipino doon. Maraming born again Pilipino doon ngayon. May mga gawain ng GIL, may gawain din Katoliko. Pag sinabing hindi po sila sumasamba sa kanilang relihiyon ng Japan, at tawag daw Kristiyano. Pero sa pagiging Kristiyano, tayo po, bansang Kristiyano, a Christian country. Pero kung i-analyze mo, sino ang tunay na Kristiyano? Paano natin malalaman tunay na Kristiyano? So, dito po, ito po yung batayan. Yung hindi po nagdadagdag, hindi nagbabawas ng salita ng Diyos. At dito bumabase ng pananampalataya. Hindi doon sa, ito yung naman ako sa tatay ko, sa lolo ko. Ito ang sabi ng nino ko. Ito yung aming panata sa buhay. Dahil ako namamanata nung araw. Dahil ako pinaghimalaan. Dapat mamatay na ako. Tinalingan ako ng 24 hours. Hindi ako makalakad. Nalumpo ako. Pero ako pinaghimalaan. Ang daming himala dumating sa buhay ko. Hindi lang himala, marami rin ako nakita tungkol sa katotohanan ng Espiritu. Totoo po may demonyo. Totoo may mga laman lupa. Totoo po lahat yan. Kasi yan ang mga fallen angel. Kahit ngayon, maraming demonyo dito. Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Tandaan mo, hindi yan. Binabantayan kayo. Pagdating dito, paglabas mo, tutuksuhin ka niyan. Pagdating sa bahay, maraming nakakainis. Ayan. Ayan, nabubura na ngayon yung iyong pinag-aralan dito. Kaya kung hindi ka lumalago ng Kristiyano, ganyan po. Pagdating dito, masaya ka. Paglabas mo, pagdating madaling lumipas. Yung anointing, kasi hindi ka fit. Hindi ka karapat-dapat. Pero sa salvation, hindi ko po sinasabing hindi ka maliligtas. Kaya napakahalaga po yun. Okay, sabi nga po dito, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, kaya nga po ngayon, ano ba ang dapat natin gawin? Sa mga baguhan datihan, kaya ang daming trabaho po. Ikaw ba sa sarili mo, kaya mong maatim na ikaw ay nasa piling ng Diyos? Tapos para ipakita sa inyo ang larawan ng impyerno doon sa lupa o sa ilalim ng lupa. Nakakita mo doon yung apo mo, anak mo, nandun yung kuya mo, ate mo, tatay mo, nanay mo, naghihirap sa impyerno. Kaya mo ba? Kaya mo ba yon? Sabihin mo ba, hindi ko kaya yan, pero tayo ay naluluto doon sa isang bagay. Pag namatay isang tao, pupunta sa langit. Kung ganun kasi ang katuruan ng Biblia, pag namatay, lahat pupunta sa langit. Hindi na tayo dapat umatin ng ganitong Bible study. Sesermonan tayo, patatamaan pa tayo ni pastor, o itatama. Hihirapan, di ba? Bakit ko pa hirapan ang sarili ko dito na sinesermonan ako, di ko naman siya kaano-ano, di ba? Hello? Pero mga kapatid, ito po yung masasabi sa inyo, yun po yung binigay sa amin. Kaya napakahirap. Para sa akin, ay hindi po ako nahihirapan na yung mabuhay para sa Panginoon. Pero nahihirapan ako yung sumunod sa kalooban niya. Bakit po? Kasi marami masasaktan eh. Kahit ayaw namin eh. Paano? Pag sinabi mong ganito, masasaktan talaga eh. At kung minsan ang pananaw sa'yo, iiwasan ka pa kasi alam niya. Kasi itutubid ako ni pastor eh. Kasi alam siguro niya na mali ginagawa ko. Kaya kung minsan hindi ako binabati. Sana mabatiin niyo ako ha. Huwag kayo magagalit sa akin. Pero, hindi ko pinagsisisihan ng bagay. Alam niyo kung bakit? Kung napunta po kayo doon sa MMC, nung pong sa MTC, ang daming tao, alam niyo, na-highlight doon, Galilean. Ako hiyang-hiya eh. Pero pinupuri nila ang Galilean. Kasi hindi ko naman sasabing, kasi may nakita sila yung maganda eh. Pero hindi naman nakita nila yung pangit. Paano kung makita nila yung pangit? Parehas din pala. Pwede bang ganun? Kaya kung nandoon kayo, kaya may bumati sa akin, di ba kayo Galilean? Oo nga, basta nahiya ako.
Kasi parang nakakaya yung pero bayaan natin. Kasi po, pinupuri nila yung mga manggagawa natin. Nababalitaan nila. Kasi nga, sa totoo lang mga kapatid, hindi sila makapaniwala. Kasi ang dami dito nag-aaral ng Bible school, mga bishop, pero minsan hirap sila mag-plan ng church. Pero dito ang ating puhunan lamang dito ay pananampalataya. Wala man tayong pera, hindi naman ating kasama yan. Ngayon nga po, problema pa rin naman ni Lote. May lote nga tayo sa Matimbo, hindi pa naman tapos ang problema doon. Pero meron ng pagkakataon. Laging merong pagkakataon binibigay ng Diyos. Doon po sa Plaridel, alam po ba niya, pagdadaan ako doon, sabi ko, saan kaya makakabili ng lote dito? Hello? Mag-pray kayo. Pagawa tayo ng ganito doon, di ba? Kung loloobin ni Lord. Mas maganda pa dito, dapat. Tama? Bakit po? Kasi ang Diyos natin ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kung may mga gawa ka para sa Panginoon, gawin mo na yung para sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hindi siya naghahanap tabag dito, ng mamahalin. Alam niyo yung sa Tabang, pumunta kayo sa Tabang ngayon, ang ganda ng kanilang backdrop, gumastos sila ng halos 50,000. Lagyan ng bakal yan, tapos ng ganda nun. Pag napunta na kayo doon sa ating Mother Church sa Tabang, 2 palapag tayo doon. Ito, tinignan ni Pastor, pumunta dito. Sabi niya, Pastor Ray, paano pa niyo ginawa yan? Yan, design. Ayan, yung butas-butas na yan. Ay ko, Pastor, cartoon lang yan. Akala niya, gandang-ganda siya. Ginaya yun sa Kaya sa kanila, inukit talaga yung plywood na makapal, tapos nilagyan ng bakal, talagang ginastusan. Opo. Bakit pa sa agastusan ng ganyan? Diyos natin, hari ng mga hari, kaya nga pinagaganda natin ito, kahit hindi tayo naghahanap ng mamahalin. Ngayon, kung kaya natin mamahalin, bakit hindi? Di ba? Kung napunta kayo sa MT Shape, ang ganda ng kanilang church. Amen? Sa likod, ang ganda. Sa harap, ang ganda. Kahit saan pumunta, ang ganda, marirest ka eh. Kahit sa loob ng CR, marirest ka. Doon na lang ako matutulog. Amen? Hello? Dahil ang Diyos natin ay hari ng mga hari. Pero mga kapatid, kaya hindi natin naabot yan, kaya kung minsan po, hindi tayo ay nagkakaroon ng repentance. Kaya hindi natin makita yung sinasabing kagandahan. Minsan nakikita natin yung problema natin, kakulangan natin. Minsan hindi natin nakikita yung ating pagkukulang sa Panginoon. Ang Diyos po, hindi po siya maramot. Tandaan niyo yung sinabi sa Jeremiah 29 verse 11, ako lamang nakakaalam ng plano para sa inyo. Mga plano sa ikabubuti niyo. Hindi para kayo saktan, kundi bigyan kayo ng malaking pag-asa sa hinaharap. Hello? Nangangarap ka, wala kayong kaya para makapag-aral, magkakapag-aral ka. Pinag-pray natin ito. Lahat ng estudyante makakapag-aral, makakatapos. Amen. Paano, Pastor, yun? Magsabi lang kayo kung may problema. Bakit, Pastor? Bibigyan mo ako ng pera pag may pray kita. Pero kung kaya natin bigyan tanga ng pera, bibigyan kita. Amen. Ganyan po. Natutuwa po ko sa isang kapatiran. Pinagpala siya. Yung mga kapatid niya, pinag-aaral niya. Ngayon, gaganda. Pinagawa niya ng bahay. Pinag-aaral niya. O ngayon, milyonary po siya. Kilala ko po yung tao na yon, yung puso ng tao na yon. Hindi niya pinagmaramot. Kahit may asawa siya, may anak siya, pinag-aaral niya yung kanyang kapatid. Ngayon, yung mga kapatid niya, hindi na-aasa sa kanya. May pinag-aaralan na eh. Di ba? Tapos yung mga pamangkin, hindi pa rin kaya magpaaral o pinaaral o di ba? Laking bagay. Ano kung bakit? Kasi pag mayaman ka, hindi mo masasabi. Pag sa Bible kasi, pag mayroong humingi ng tulong sa inyo, sabi nga, ang taong hindi kumalinga sa kanyang kamag-anak, hindi tumulong sa pangangailangan ay katulad ng walang pananampalataya, ng taong walang pananampalataya. Hello? Hindi lumilingap sa kanyang pamilya. Hindi ko sinasabing lahat ibibigay mo, hindi po, yung tumulong ka. Kaya kami ni Sister Elmi, sabi ko, kaya pag dumating may kamag-anak ko doon, sabi ko, di ba sa ibang tao, tumutulong tayo, kamag-anak ko to di ba? Kahit pa paano, kahit konti, ano yung makakaya ko, tutulong ako sa kanya. Kasi po, sinisiran ko siya ng Bible. Kung sira ko na siran, tapos hindi ko siya binibigyan, may problema ako ngayon, kulang ako ngayon Kaya sabi ko, kaka, ngayon, kinukwento ko yung aking pinsang buo. Yung tawag namin sa mga pag matanda po, kahit medyo
Ano po, sa amin po ang inano, hindi yung dugo eh. Kung sino yung matanda, ang tawag namin, dati kaka eh. Eh ngayon, kuya, ate, yung mga magpipinsan. Kaya nalilito yung iba. Sino ba yung matanda sa nanay niya? Kasi sa mga katawagan po, pag matanda yung nanay ng isa, kahit bata pa, tatawagin isang kaka, o ate, kuya. Eh, dahil matanda yung magulang, yung kinatawag na kuya, mas matanda pa yung tumatawag na, di ba? Meron tayong ganong kultura, di ba? Pero alam nyo, tinulungan ko siya, ginawa ko yung magawa ko dahil alam nyo kung bakit. Kasi gusto ko maintindihan niya kung ano ang totoo. Ano ang pagkakaiba nasa Panginoon. Hindi ko po sinabi nagmamayabang ako. Kasi hindi ko naman tagakaya eh. Pero kahit paano, nasaktan ako, kinuha ko yung bigyan ko. Sabi niya, laki naman ito. Hindi, liit-liit nga niyan eh. Pagyabang Tuntuwa siya. Sabi ko, pagpalain ka, basta huwag mo kakalimutan. May kumukim doon sa kanya. Sabi ko, magpatuloy ka. Kahit anong church yan, magpatuloy ka. Amen? Hallelujah. And last, ang sabi po dito, God gives opportunity to save you. God gives opportunity to save you. Yung opportunity na yon, para ka maniwala ka lang, mag-repent ka, baguhin mo yung buhay mo dahil ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon para maligtas ka. Hindi mo, pastor, pag nananampalta ka, maliligtas ka na, tama. Pero siguraduhin mo na ikaw ay mananampalta ni Jesus Christ. Baka hindi, baka dito lang. Tinanggap mo si Jesus Christ, pero walang mababago sa buhay. Ang nandito, puro pagnanasa, puro gusto, ako, akin. Hindi nababago. Hindi man biglaan ang pagbabago. Walang ministry. Ano, pastor, kailangan ministry ba? Bakit? Hindi ba nyo alam? Nasa bahay ka, pwede kang manalangin. Hello? Kaya kami, i-open ko po. Meron tayong intercessor. Pag intercessor po, may cellphone ka lang padadala sa inyo. Pag-pray natin ganito. Kasama si Sister Linda, si Marian. Sino pa ba? Wala na. Meron pa bang bago? Sino sa inyo ang gustong gamitin sa ministry ng intercessor? May cellphone ka lang, pero pinananawagan po namin yon. Kasi ang dami problema. Alam niyo, kung sabay-sabay tayo ng problema, may sakit yung anak ng kapatiran. O ang ginagawa namin, pag nakita namin, nabasa namin sa cellphone, nanonood kayo ng TV, hinto tayo, manalangin tayo, panalangin natin. Text lang yon. Mas makapangyarihan ng prayer. Di ba? Amen. Pero hindi natin magawa. Ministry ng intercessor. Hello? Alam nyo, ang nagpapalago ng church, ang susi ng paglago ng church sa malalaking church, yung mga kumikilos ang Holy Spirit, alam nyo kung anong sikreto po doon? Yung mga intercessor, yung hindi nakikita. Nakatingin tayo, ang husay ng pastor na yan. Nanginginig yung boses, Lord! Pero hindi nyo alam, ang daming nananalangin sa Kanya habang. Kaya nga po kung gagawin po natin yan, yung mga intercessor, habang sasalita ako dito, kung meron marami tayo, yun po ang gawain talaga ng mga intercessor. Habang ginagamit ang mga gawa ng Panginoon, pinag-pray nila. Ministry po yan. Hindi sila nakikita. Kahit nakaupo lang, kahit nasa bahay lang, nasa sulok lang siya. Kahit nagkakapis siya lang dyan, nakashort lang siya, pwede siya magamit. Hello? Kaya hindi natin pwede sabihin hindi tayo makapag-ministry. Bukod pa yung ministry nandito. Hello? Pag ito ay matukso, ayoko ministry kasi hindi ko kaya pumunta ganito. Ano ba yung ministry? Kasi pag nagsimula ka, naniniwala po ako mga kapatid. Pag tayo ginamit sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan tayo sa malaking bagay. Amen? Kasi po, pag ikaw ay marunong manalangin, kagamit-gamit ka sa gawain ng pag-aani ng kaluluwa. Alam mo bakit? Kasi pagpunta ka sa mga bagong kaluluwa na hindi pa kumikilala sa Panginoon, napakaraming problema. Ma-absorb mo yan pag-uwi mo. Opo. Ako po, sa naranasan ko, minsan hindi ko malaman anong gagawin ko. Anong gagawin ko? Hindi lang niya kailangan si Kristo, kundi kailangan niya ma-opera. Kailangan niya ang gamot, kailangan niya ang trabaho, hindi man ako yung may-ari ng kumpanya para bigyan ko siyang trabaho. Mabigay ko lang prayer. Hello?
Kaya nga kung kayo po ay tunay na mananampalataya ng Panginoon, malalaman niyo sinasabi ko, may kapangyarihan ka para maggamit ng Diyos. Hindi dahil sa pinag-aralan mo, dahil sa puso mo na may pagmamahal sa Diyos. Dahil kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo kung alin ang inalaya ng Diyos ng kanyang kamatayan sa krus. Sino? Sino ba ang inalaya ng Diyos nung mamatay siya sa krus? Ni Jesus Christ. Hindi ba ang makasalanan? Tayo. Kaya habang mayroong mga taong hindi pa kumikilala kay Jesus Christ, may ministry tayo. Paano pag testimony? Hindi ang testimony, born again ako, hindi. Pakikita mo, mabasa sa iyo kung ano yung salita ng Diyos. Hindi tayo babasa, hindi sila magbabasa ng agad ng Bible, mababasa nila ngayon. Ano ginagawa mo? Makikita nila yung pagmamalasakit mo. Pinupuntahan mo sila. Yung mga bata, nagmamalasakit ka, nagbibigay ka ng tinapay. Pastor, kaya lang nakikinig yan dahil may tinapay. Hindi. Bahagi yan. Alam niyo kung bakit? Iyon po yung ginagawa ng Panginoon. Nagpa-Bible study, nagbibigay pa ng tinapay, tsaka isda. Tama? Hello? Kasi sabi ni Jesus Christ, ayoko silang magutom, ayoko silang mahilo sa daan. At merong isang missionary na pumunta sa isang lugar. Tapos sabi niya, may interpreter pa eh. Naggagalitin yung pastor eh. Sumagot yung isa. May sumagot yata isang bata yata, o yung isang nanay doon, basta ganun po. Meron ng salita doon, Pastor, hindi kita maintindihan kasi nagugutom ako. Ang ginawa ng pastor, minto sa pag-preach, nagpakain muna. Amen? Tapos ngayon, madaling naintindihan ngayon ng mga tao yung kanya sinasabi. Bakit? Kumain na. Kaya yung pong pagpupunta kayo dito, hindi kayo nag-almusal, nakatawa ngayon na, mayroong almusal ka ngayon na, okay lang. Magkape muna kayo dito, magtinapay muna kayo, okay lang. Baka mahilo kayo pagka kayo nakapalakpakan kayo. Tapos sa cellphone ng ni Pastor, baka himatayin kayo ngayon, no? Tinamaan ako ni Pastor. Hindi maramot ang Diyos. Lahat ng bagay narito sa inyong lahat yan. Sa atin lahat yan. Kaya lang, siyempre may disiplina dapat. Yun naman ang gusto ng Diyos eh. Igalang natin ang anumang bagay na para sa Kanya at sa Kanya. Tayo sa Kanya. Igalang natin ang ating sarili. Igalang natin ang gawain. Mahalin natin ang lahat. Hindi yung pagmamahal na may pagnanasa. Yung lumago tayong lahat. Nagbibigay ng pagkakataon ng Diyos upang maligtas. Iyan ang sinabi sa John 3:16. Doon nga sa 2 Peter chapter 2, 3 verse 15. So, basahin ko po sa inyo yung sinabi doon. Okay, ay sabi dito, ayan, nawala na naman po ako. 2 Peter chapter 3, verse 15. Ito po, sabi dito inulit po dito, sabi dito, isipin nyo kung kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang sinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. So, yun po yung ibinibigay sa atin ng Diyos na tayo po ay makapagsisi, maligtas. Yun po ang gusto ng Diyos na tayo lahat ay maligtas. Kaya siya ay nagtitimpi, hindi pa siya dumarating, hindi pa siya ginagawa yung dapat gawin ng paghukom. Kasi pag naghukom ngayon, katulad ng tanong ko sa inyo, handa ba kayong humarap na tanggapin na ang mahal mo sa buhay, ikaw ay nasa piling ng Panginoon, tapos nakita mo ang mahal mo sa buhay, naghihirap at nagangal ng ngipin, paano ko ipakita sa atin yon? Di ba napakahirap? Pero naniniwala akong hindi. Kasi sabi nga ng Biblia, ang naroroon sa kalangitan ay mga mamahinga kasama ang Panginoon. Kaya mahirap tayo mamahinga kung makita natin, mahal natin sa buhay. Lord, bakit ganun? Punta na lang ako sa impyerno. Naaawa ako sa mga kasama ko. Kung hindi ganun ang paniniwala mo, mag-repent ka. Kasi alam nyo, parang sinabi natin, hindi sinungaling ang Diyos. Habang hindi natin pinaniniwala ng Biblia, hindi natin yan pwedeng i-share. Tandaan nyo. At hindi kayo maging epektibo mag-share ng salita ng Diyos kapag hindi mo pinaniniwalaan kung ano yung sinasabi mo. Iyan ang tunay na pananampalataya. Napakahalaga po yun. Hebreo 9:28. Napakahalaga po yun.
John chapter 3, verse 16 muna po, hanggang 17. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya ibinigay niya ang kanya sa isang anak niya, si buktong na anak si Jesus Christ, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo niya ang kanyang anak, hindi upang hatulan na maparusahan sa libutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Amen? Verse 18, ayan po, hinatulan ng maparusahan. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumampalataya sa buktong na anak, ngunit hinatulan na ng parusa ang hindi sumampalataya sa buktong na anak ng Diyos. Verse 36 ng John, chapter 3. Tingnan po nyo. Nagtapos po ito sa ganitong bagay. Ano po ang sabi? Ang sinumang, okay, sige po, basahin natin mabuti. Bantayan at titigan mo na yung sarili at ligay mo sa iyong puso para maintindihan mo kung ano po ang dapat mong gawin ngayon. Napakahalaga yon. John chapter 3 verse 36. Ang sabi po doon, okay, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, pupunta sa langit. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay yung mawawalay ka sa Kanya at yung impyerno na hinanda niya sa demonyo at sa kanyang mga kampon ay mapapasa iyo at makakasama ka roon parurusahan araw at gabi. Kung hindi yun ang paniniwala mo, balikan mo ang Biblia mo. Mag-pray ka kay Lord. Lord, tama ba yung sinasabi ng pastor na yon? Pag sinabi at nagsabi niya, hindi totoo, huwag kayong maniwala. Sabihin ko sa inyo, demonyo yan. Yung nagsasayita na yan. Dahil sinabi nga, mawawala ang langit at lupa, lahat na nakasulat sa Biblia ay hindi magkakabula, sabi ni Jesus Christ. Kahit nga tuldik, sabi nga kahit tuldik. Kaya maging maingat po tayo. Kaya kung minsan huwag natin bibiruin ang salita ng Diyos. Kahit ang mga demonyo hindi nagsasalita ng laban sa Panginoon nung siya naririto. Di ba sabi niya, anak ng Diyos, ano ang pakialam mo sa amin? Napalito ka ba? Di ba? Hindi sinabing, hindi nagmumura ang demonyo sa Panginoon. Hindi nilalait ng demonyo ang Panginoon. Takot na takot sila. Dahil alam nila makapangyarihan ng Diyos. Pero ngayon, tingnan nyo nangyayari sa mundo ngayon. Nilalait ang Panginoon. Ang daing lumalait ngayon. Sa Facebook, pinaparada sino? Umisa si Jesus Christ. Pinagtatawanan yung kasaysayan ni Jesus Christ. Dinadramatize pa. Hello? Ano nangyari sa Brazil? Brazil po ba yun? Pinarada yung demonyo. Yung pagoda ng demonyo. Tapos pinaglalaro si Jesus Christ doon sa daan. Pagkaraan ng isang linggo, dumating sa kanila isang dilubyo. Hello? Ang China po ngayon, nagpalimbag ng sariling Bible. Pinabaluktot ang katotohanan ng salita ng Diyos. Pinalilalabas na si Jesus Christ, sinungaling. Ano nangyayari sa China ngayon? Hello? Hindi papayag ang Diyos na alipustahin ng kanyang ang banal na Espiritu. Walang kapatawaran yon. Pero marami sa China ang born again ngayon. May revival sa China. Hello? Dahil ang labanan sa huling panahon ay kapangyarihan. Yung namumuno. Sa Iran, marami pong may revival. Ang dahil born again ngayon. Ang North Korea, sabi nga ng isang propeta, umiiyak nga siya, lilingapin ng Diyos ang tiga North Korea. Nakakaawa ang North Korea. Minsan ang kinakain nila, balat na lang ng puno. Ginagawang pulbos para may makain sila. Galang ang kanilang pinure na nakatutok doon po saan? Mga armas. Lahat na nagmamataas ng mga mayabang, kaya sinabi ko, huwag tayong magmamataas, huwag tayong mamayabang, dahil ayaw ng Diyos na nagmamayabang. Kung meron dumating na pagkapala sa iyo, praise the Lord. O, huwag naman tayong mainggit. Yung iba, magsikap tayo. Makigalak tayo. Kaya ako galak na galak doon sa pamangking ko. Bagong kotse nila. Dati nilang kotse, ngayon naging bago pa uli. Lumaki pa. Hello? Kaya pa namin yung pastor, kaya nyo. Basta nasa Panginoon ka. Huwag kang lalayo sa Panginoon. Tandaan mo, marami kang makikita at maraming maranasan sa Panginoon. Pero maging maingat ka. Huwag kang palunod sa tagumpay. Huwag mo makakalimutang may Diyos. Sabi ko nga sa pamangkin ko, kahapon, tingnan nyo. Bagat babayaran po yung yan, kasi meron pang nag-swap nga eh.
may babayaran pa sila. Tingnan nyo, magbabayad kayo ng kotse na to. Paano kung bigyan kayo ng sakit ng Diyos? Hindi na kayo makakilos. Paano nyo babayaran to? Di ba? Kailangan nyo Panginoon. So, ginabi ko. Tama? Kaya wala tayong maipagmalaki sa Panginoon. Paano kung bigyan ka ng Diyos ng sakit, karamdaman? Hindi ka na makapagtrabaho. Paano yan? Kaya ba natin sabihin na, hindi, kaya ko pa rin yan. Pero maganda sabihin natin, lahat kaya ng Diyos, kahit wala tayong magagawa sa sarili natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Binibigyan po tayo ng God ng opportunity, tumayo po tayo lahat. Amen? Tumayo po tayo lahat. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Basahin ko po sa inyo yung Hebreo chapter 9, verse 28. Ilagay natin lagi sa ating puso. Kabisaduhin natin at ito po magsasalba sa atin sa maraming bagay. Yung gawain po ng complacent spirit, yung okay na to, okay na ito. Palagay ko, okay, ayos na ito. Yung complacent spirit, yung compromise spirit, yung nakikisaw-saw, nakikisa sa gawain ng demonyo. Dahil ang sistema ng mundong ito ay galing sa demonyo. Hindi po ba nyo nalalaman na kumisan po, kaya nga po yung maraming batas po sa gobyerno, ay ang kasaysayan kinuha po sa Bible. Kahit po yung mga Muslim, mga Arab countries, may kasulatan po yan na kinuha na nila sa spiritual nilang paniniwala. Opo. Pero ang nangyari ngayon, kahit po yung batas, di ba, yung hindi natin nilalabag. Kaya nga po yung sistema sa mundong ito, hindi na sa Diyos eh. Kasi yung batas nga, di ba? Yun lang, huwag kang magtatapon ng basura, sinabi ng mayor. Mayor lang yan eh. Hindi mo alam tinakda ng Diyos yun. Yung mga mayor, yung mga kapatang del barrio, naglagay dyan ng karatula, huwag kang ihi. Nakita mo, dahil umihi. Bawal na magtapon ng basura, ang daming tatapon ng basura. Kaya nga po, anong sistema na dito ngayon sa mundo? Sistema ba yun ng Diyos? Di ba? Bakit ba? Yung mayor, bakit? Ay, hindi ko yan type eh. Yung mayor na yan eh. Ganun ba yun? Nakasuot sa Bible yun. Lahat na namumuno ang walang pamalang, hindi ang Diyos na nagtalaga. Kaya kung ang nilalabanan mo sa maling paraan, kasi may paglaban po ang tamang paraan. Paano yun? Pumunta ka sa mayor. Mayor, minsan nasabi ko sa mayor namin noon, nagtuturo kami sa munisipyo. 3 lang kami, 2 kaming pastor. Sabi ko, Mayor, may tupada po sa amin, magpipesta. Ang daming mga bata, sabi nga po doon, maraming bata nakikinig, nanunood ng tupada. Kaagad, pinasarado ng mayor yung tupada. Bakit? Sinabi ko, maraming bata. Yung matatanda, mahirap eh. Paano yung matatanda? Mahirap eh. Kasi may, di ba? Hello? Yung matatanda, walang pakialam eh. Kahit yung mga bata, nakikita, malina. Di ba? Ayan ang sistema ng mundo. Ano nakikita ngayon sa atin? Ngayon ikaw, ano nakikita sa iyo ng mga kabataan? Mga kabataan, ano makikita sa inyo ng mga batang maliliit? Mga nanay, tatay, ano nakikita sa atin ng mga kabataan ito para gayahin tayo? Hindi ba? Ministry yan. Responsibility dyan. Kaya lahat tayo may pananagutan kangino, hindi sa akin. Pagkaraan nito, wala na kayong pananagutan sa akin. Kasi binigay ko na sa inyo ang salita ng Diyos. Ang pananagutan natin, haharap tayo sa Diyos. Saan ka man pumunta, dala-dala mo kung ano narinig mo dito. Sa mga baguhan, hindi ko pa po kaya yan. Kaya mo yan. Pray lang. Humingi tayo ng tulong kay Lord. Mga kabataan, kayo pag-asa ng bayan. Kayo pag-asa ng pamilya nyo. Kasi maraming mga magulang, matitigas na ang isip at puso. Mahirap tibagin. Pero yung makikita sa iyo, iyon ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Amen. Hebreo 9:27 at 28. Basahin ko po ito saglit. Sabi ko dito, gayon din naman, si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan o ipako sa krus muli, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kasama ba tayo naghihintay sa Kanya?
Naniniwala ka bang darating ang Panginoon? Ano ginagawa natin? Ano nasa isip mo ngayon? Hindi po kita tuturuan, pero masabi ko sa iyo, may isang paggawa sa iyo ang Lord. Lagi kang manalangin, magbasa ng Biblia. Yung nagagawa ko, sabi mo, hindi ko kaya, pastor, ang ginagawa mo, pero magagawa mo higit pa sa ginagawa ko ngayon pag malapit ka kay Lord. Amen? Kahit ako, nagre-resist. Ayoko maging pastor. Ayoko ng responsibilidad. Pero ngayon, kahit buhay ko, sabi ko, Lord, ikaw na lang ang masunod sa buhay ko. Kasi nakita ko po, hindi dahil sa, siguro nga dahil sa matanda na ako. Kasi darating ang panahon, nilisan din naman ako dito. Ano yung matutuhan niyo sa akin? Yung maganda, puro maganda, puro maganda, puro maganda. Paano yung pangit? Hindi natin makita. Kasi pag hindi natin nakita yung pangit, hindi natin makita yung puro, ang nakita natin puro maganda, mahirapan tayo magpasya. Kaya ang Biblia ay tama. Tuturo niya ang mali, tuturo niya ang tama. Kaya kapatid, sa oras ito, huwag kang mawala ng pag-asa. Pagdating ng Panginoon, tandaan natin, ililigtas ka niya. Kaya lang maintindihan po ng bawat isa, bago po dumating ang Panginoon, may pagyiyanig. Yayanigin po tayo para tayo magsisi ng ating kasalanan. Hindi po kung tayo iligtas na wala tayong nagawang kasalanan. Marami nga ngayon wala eh. Dahil busy sa maraming bagay. Maliban na lang iba, may karamdaman. Pero tandaan nyo, may hinahanap ang Diyos. Bago siya dumating, ang hinahanap niya, ang babalikan niya ay walang dungis, walang mantsa, walang batik na iglesia na mananampalataya. Paano yon? Repentance. Magsisi ka at talikuran na yung kasalanan. Yan ang inaantay ng Diyos. Darating na ang Panginoon. Pero hindi ko sinasabing minto ka na sa pag-aaral. Tuloy lang, mga estudyante, mag-aaral kayong mabuti. Tamasahin nyo ang inyong kasiyahan bilang kabataan, hindi sa kalokohan, hindi sa kalasuan. Ayaw ng Diyos ang walang kaayusan ng lahat ng bagay. Ang love life, inaayos yan ng Diyos. Lahat ng bagay may kaayusan sa Diyos. Pera, lahat. Huwag niyo sabihin na ang Diyos ay napakaramot. Ayaw niya na meron akong gusto. Ayaw niya na meron akong nililigawan. Ayaw niya. Hindi po. May tama lang lugar. May tamang oras. May tamang panahon na binibigay ang Diyos. At may tamang tao na binibigay ang Diyos sa bawat isa. Mag-pray ka lang. Kung paano daw si Eva ay binigay kay Adan. Napakarumi na po ng mundo ngayon para mapaniwalaan kung ano ang tama. At napakahirap kahit sa loob ng iglesia, nakakapasok na po ang karahasan, nakakapasok na po ang kahayan, ang masamang isipan. Kaya ang sabi ng Biblia, magbago na kayo ng pag-iisip. At huwag tayong umayon sa mundong ito. Kaya sa oras ito, lumapit po tayo sa Diyos. Huwag kayong mawala ng pag-asa. At malaki ang magagawa mo, kapatid, kung pagagamit ng Panginoon. Matapos ka manumbalik sa Diyos. Sa mga baguhan, tandaan nyo, kasama natin ang Diyos. Hindi kayo pabayaan. Hindi niya pabayaan ang tatay mo, ang nanay mo, ang mga kapatid mo. Maniwala ka sa Kanya. Mag-pray ka lang, yun ang dapat mong gawin. Pag-pray mo, tatay mo, nanay mo, at yung natutuwa mo sa Biblia, ipamuhay mo. Iyan po ang maging susi ng lahat ng bagay. Doon kikilos ang malakas ng Panginoon sa buhay natin. Ilapit natin ang ating sarili, tayo po'y manalangin. Amang Banal, maraming salamat po. Maraming salamat po sa katotohanan na ikaw ay malapit ng dumating. Pero sinabi mo, Diyos, nababalam ang iyong pagdating dahil may hinahanap ka. At may nais mangyari.
Sabi mo nga po, lahat ng tao ay gusto mong maligtas. Hindi po nangangahulugang wala pong mapupunta sa impyerno. Kundi binibigyan mo ng pagkakataon ng mga tao na kilalanin ang aming Panginoong Hesus na namatay sa krus, inilibing, 3 araw ay nabuhay na muli at siya'y nabubuhay magpakailanman para sa kasalanan ng tao, para ang tao ay maligtas. Lord, tulungan mo po kami na mga bagay na ito, Diyos, ay malagay sa aming mga puso ang iyong salita. Ang mabuting balita ay mapamuhay namin. At Lord, dalayan ko po ang iglesyang ito'y gamitin mo sa pangangaral na iyong salita. At paniwalaan sila. At anumang plano at gawa ng kaaway o pandaraya ng kaaway, pamubulag na ginagawa ng kaaway, nawasak ko ito sa pangalan ng Panginoong Hesus, O God. At ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, O Diyos, ang pumuspos sa bawat isa, O God. At bayaan mo, O God, na tulad ng sinabi mo sa harapan ng mga tao, saksi sa kami, Panginoon. At kami magsasalita sa maraming tao, O Diyos, hindi sa pamamagitan ng aming mga sariling kakayanan, kundi sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Lord, iparanaso sa iba, Panginoon, sa lahat, O Diyos, na ikaw ay nagbibigay ng tulong at kapangyarihan maisagawa ang iyong kalooban. Dalayan ko po, O Diyos, doon po sa nag-aaral, Lord, mag-aaral silang mabuti at sa kanilang campus, sa kanilang eskwela na pinapasukan, bigyan mo sila ng katapangan, kalakasan na ma-share nila. Meron Jesus Christ na namatay sa krus. Siya ang pag-asa. Siya ang makapagbibigay ng tulong sa lahat ng bagay na kailangan ng tao. Lord, yung mga high school, mga college, hindi lang po sila ay nagsisikap para sa kanilang sarili, kundi makita din po nila yung opportunity na dahil nandoon sila sa loob ng campus, tulad ng ginagawa mo ngayon sa MMC, O God, na ino-open mo po ang mga grupo ng mga manampalatayang malayang kumilos sa loob ng campus. Maraming salamat, Ama. At dalayan ko po sa mga estudyante ito, Lord, lahat po kami mahina, ang bawat kabataan, high school, college, hanggang sa elementary, Lord, proteksyonon po sila sa lahat ng kasamaan, yung kahinaan po sa tukso, o po sila matukso ng masamang gawain, ng mga malalaswang gawain, O God, sa pag-inom, sa mga bisyo, ilayo po sila sa masamang bisyo o gawain, Panginoon. At matutok sila sa pag-aaral, tulungan mo sila, makatapos po sila, makagraduate sila hanggang college, O God, Lord. Hanggang sa pagkuha nila ng board exam, samahan mo ang iyong mga anak. Pagtagapuin mo yung mga anak at tutpayamin ang kin, O God, Lord. Habang hindi ka pa dumarating, Panginoon, yung mga magulang nagnanais, Panginoon, na maging maayos sa kanilang tahanan, kanilang mga apo, manugang, kanilang angkan, O God, Lord. Kami dumadalangin, tingin mo ang aming dalangin, O God. Ang aming mga mahal sa buhay ay hipuin mo, makakilala po sa iyo at magkaroon din po ng pagkalaya sa gapos ng kadiliman at gawa at turo ng kaaway ni Satanas. Matuon po ang pagnanasa ng marami sa pagbabasa ng Biblia, O God. Pananalangin. Lord, maraming salamat at dadalangin ko po, O Diyos, hindi lang kami kundi sa lahat ng churches, maging doon sa GCM, Matimbo, GCM Tabang, GCM Pulilan, at sa lahat ng churches, O God, na ngayon ay nagsasamba sa iyo sa maghapon na gawain. Basbasan mo po kami, iparanas mo sa amin na ikaw ay makapangyarihan, Diyos, yung opportunity na binigay mo sa amin, yung mga gawain ng paghayo, yung signs and wonders and miracles. Lord, si Father Danny Soriano, Lord, sa pangalan ng Panginoong Hesus, O God, Lord. Panginoon, nakita mo yung paghihirap ng kanyang lupang katawan, Lord, yung cancer. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, O God, Lord, sinasaway po namin ito in the name of Jesus, O God. Lord, ikaw po ang umipo sa kanya, Panginoon. Lord, yung mga kapatid na may karamdaman, O God, Lord, yung may mga sakit na nahihirapan po, yung mga kapatiran doon sa Matimbo, dito po sa San Pablo, Atikay, sa lahat po, sa Plardel. Lord, proteksyonan mo po kami sa lahat ng sakit, karamdaman. Lord, yung ubo, sipon, maging ako na ilingkod, O God, lahat, O Diyos, sa mga senior, sa mga elderly, O God, Lord,
proteksyonan mo po ang iyong mga anak. Mga estudyante, maraming estudyante kayo nang mayroong mga trangkaso. Pagkaliin po ang bawat isa, Lord. At yung mga viruses, bakterya ng sakit na lumalagala po ngayon, Lord, proteksyonan mo yung mga anak, Panginoon. Ama, maraming salamat sapagkat ito ay yung pangako. Kaya ito ay aming inaangkin, O God. Lord, financially, bless mo po ang iyong mga anak, yung kanilang mga hanap buhay, mga trabaho, yung kanilang mga business, i-bless mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. At yung mga bahay na uwian ng iyong mga anak, Lord, i-bless mo po sila. Lord, yung pinto ng kaligtasan ay mabuksan po sa kanilang mga tahanan. Pag-uwi ng iyong mga anak, Lord, extend mo po yung iyong kapangyarihan na nadama niya dito at nasa kanilang puso at buhay. Madama ito sa loob ng kanilang mga tahanan. I-bless mo ang kanilang pamilya. Maraming salamat, Ama. Purihin ka po, Diyos, sa araw nito. Purihin ay dakilang pangalan. Salamat po, Diyos. Salamat po. At ito pa yung aming inaangkin at ininiklara sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.